kung meron kang gustong ma-achieve. Pero kailangan muna nating makinig sa ating intuition para makuha natin kung ano man yung gusto nating ma-achieve sa buhay. Four of Swords. Ang sabi dito, kailangan mo magpahinga para mas makapag-focus ka pa. Kasi 'di ba, kapag kulang tayo sa pahinga, parang ang hirap mag-isip, ang hirap mag-focus. Hindi tayo makapag-desisyon ng maayos or yun nga, di natin lubusan, di natin alam or di natin maisip kung ano yung mga kailangan nating gawin. Kumbaga parang ang gulo lang ng utak natin eh, so hindi tayo makapag-isip ng tama. So, kailangan natin gawin ay mag-practice po tayo na mag-meditate or magkaroon tayo ng quiet time. Yan. Kung maaari, kung kaya mong mag-spend ng oras mag-isa, yun, gawin mo yun para ma-re-evaluate mo din yung buhay mo, di ba? So, siguro, pwede din may pinagdadaanan kang conflict or pain. Ayun nga. Alisin natin yung sarili natin dun sa pinagdadaanan natin. Para makaisip tayo ng paraan kung paano natin masosolusyonan yun. Yan. Gumawa tayong paraan para mabawasan yung stress natin and anxiety. Kasi yan, hindi naman yan naalis mag-isa eh. Kailangan po natin gawa ng paraan or give it some time. Tapos ma-feel mo na lang or realize mo na lang na, ito pala yung dapat kong gawin. Tapos, di ba, hangawit hawakan na. Di ba parang cellphone, pagka-lobat yung cellphone, ano kailangan natin gawin? Pa kailangan natin i-charge? So, pag hindi natin chinarge, may cellphone lang tayo, pero di natin magagamit or mapapakinabangan. Yan, saka, yun din ang oras para i-assess natin yung buhay natin. Ano ba yung gusto mo? Ano ba yung goal na ina-achieve mo? And may plano ka ba para ma-achieve mo yun? Na kailangan natin tanong sa sarili natin kung naka-align ba yung mga ginagawa natin sa gusto nating mangyari or sa plano natin. Yung mga ginagawa ba natin ngayon makakatulong para makarating doon sa pangarap na, para makamta natin yung pangarap na gusto natin. If wala ka pang plano ngayon, siguro ito na yung sign mo kay universe para planuhin mo kung ano yung mga kailangan mong gawin para ma-achieve mo yung gusto mo sa buhay. Kasi yun nga, di ba? Parang aeroplano. Pag nag-take off yun, tapos wala siyang destination, lilipad-lipad lang yun. Kasi nga, wala tayong pupuntahan, hindi natin alam kung saan. So, mag-wander lang yun. Tapos maubos lang yung gasolina, di ba? Kasi nga, paikot-ikot lang tayo. So, yung gasolina, parang yung oras at yung energy natin. Habang di natin pinaplano yung gusto natin sa buhay, wala na tayong ginagawa para ma-achieve yun, sinasayang lang natin yung oras natin, saka yung effort natin, di ba? Kaya, para sa akin, mahalaga talagang tanongin natin kung ano ba yung mga step na pwede natin gawin para yung mga pangarap natin malagay natin sa reality natin, di ba? And if this reading is resonating with you, please do comment 000. And nga pala, kita ko mahalagang date yung April 16 para sa'yo or may magandang mangyayari sa April 16 para sa'yo. Medyo matagal-tagal pa yun, so advice ko is, let's meditate, di ba? Baka sa April 16, alam na natin yung gusto natin gawin. Tapos, ayun, or pwedeng yung birthday mo, April 16. Ayan, the Tower. Parang gusto mo ng change talaga, or may change na paparating sa buhay mo. Itong Tower, kita nyo parang nasusunog siya. Kasi, di ba ang isang bagay kailangan ma-destroy kung may gusto kang palitan? Or kunwari, may sapatos ka or may cellphone ka,
Minsan ayaw natin yung palitan, di ba? Kasi siguro wala tayong pera or naiisip natin na ayaw natin gumastos or isip natin sayang yung sapatos natin or yun talaga yung favorite mong sapatos. Kapag nasira siya, wala tayong option kundi palitan, di ba? Or kung may relationship, nasa in a relationship ka, tapos may hindi magandang nangyayari, I think, siguro, it's time para umalis ka na sa relationship na yan. So, ayan din. If you think na hindi na nag-work yung mga bagay na dating nag-work sa'yo, or di mo na gusto yung mga bagay na dating gusto mo, di ka na masaya, or may mga paraan ka na hindi na nag-work, siguro, sinasabi talaga ng universe na it's time for a change. Or baka may mga habits ka, or maaaring yung trabaho mo, or behavior mo, or yun nga, yung jowa mo, na kailangan na natin baguhin, palitan, or alisin sa buhay natin. So, pwede rin naman na kailangan mong magtanggal ng ibang trabahador kung may business ka, or kailangan mong alisin or tumistansya sa mga ibang kaibigan mo or family members, pwede din, na hindi na nag-resonate sa'yo. Or hindi na kayo magka-frequency. Pwede rin kasi na sila yung mahala sa buhay mo. Ayoko man sabihin, pero kasi may mga ganun kasi. Ako naniniwala ako sa ganun. Kasi alam nyo, may ilang tao na ako nakasama. Tapos, nung nakasama ko sila, ang daming hindi magandang nangyayari. Ewan ko ba ha? Pero kasi ako, I view it na masyado silang maraming bad karma or pangit yung frequency na ina-emit nila. Pwede rin minsan mapapansin mo yung mga nakakasama, may nakakasama ka. Tapos after mo sila makasama, the next day ang bigat ng pakiramdam mo. Yun, girl, check mo rin ha. Kasi hindi sila karapat dapat sa buhay mo. Kasi baka nakaka-drain nga kasi sila eh, diba? So, para sa akin, it's a big no-no. Baka, yun, kasi ano eh, hindi nakakatulong eh. Diba? Ayun, so, nalagay ko yun yung mga message natin para ma-achieve natin tong Queen of Wands. So, ayun nga, sa nakikita ko, may hawak siyang sunflower, diba? And for me, sunflower signifies hope and happiness. Ayan. And so nakikita ko nasa throne lang siya. And mahalaga na gamitin natin yung intuition natin or makinig tayo sa higher self natin. Kung parang hindi mo sila naririnig, yun nga, sabi nga sa Four of Swords, natin mag-meditate or maging mapag-isa para marinig natin yung sinasabi sa atin ni Lord or ni Universe, diba? Kumuha pa ng, gusto kong kumuha ng isa pang card. Ayan, yun natin. Ayan. Knight of Swords. Yan nga. Kailangan may gawin ka. Kailangan mong magplano talaga. It's time for you to move, take action, or yun nga, kung nasa pangit na relationship ka, or galing ka sa breakup, I think it's time for you to move on. So, yan lang muna for today. Hope you like this video. Don't forget to follow or heart this video if you like my reading. Thank you!